Ang daming namamahalan sa amin, ang daming namumurahan sa amin, samot-saring opinyon. At dahil catering is life, motherhood is lifer, and TikTok is lifest, may katagalan na since ang last ko na nakagawa ng charcuterie board. Kaya samahan niyo ako today ma-shock sa presyo ng mga ingredients. Meron akong inquiry na natanggap. Ang budget niya is 7,000 pesos for 30 packs na charcuterie. Dahil nga hindi ako updated sa mga presyo, tinanggap ko yung order so I can experiment and at least makita ko kung anong kahihinatnan nito. Pag nag-aral kasi ako mga kamari chef, gusto ko actual. Ayun, hindi ko naman intention na mag-earn from this. I just really wanted to study. So, nag-break even ako mga kamari chef. But this is how it turned out and siguro next year, i-release ko yung charcuterie namin and then I'll price it the right way. After studying, I was able to finally have time to renew my driver's license. Afterwards, nag-teleport na ako sa kitchen sa Cavite at nag-start na kami mag-prep at saka mag-out ng mga orders at saka yung mga food for the event. Habang nagluluto ako, nagmi-meeting kami ng sarili ko kung magkano ba ang ipapatong ko at magkano ba dapat ang kitain ko and what are the things that I should consider when adding a profit. Siyempre, isa na dyan yung labor, yung bayad namin sa tao. Kasi minsan, lagi akong nababash. May madalas nagko-comment sa amin, mabilis daw akong yayaman, kasi overpriced daw ako. Meron namang mga nagko-comment, ang mura-mura daw namin, kumikita pa ba raw ba ako? Parang hindi ko na alam kung saan ako lulugar. I mean, I know the right computation, pero kapag sinusunod ko yung 30% yung cost, tapos 70% yung profit, parang wala namang bumibili sa amin at walang nagpapabook sa amin. Yung iba naman nagko-comment na sa grocery raw kasi ako bumibili kaya mas napapamahal daw ako. Ang di nila alam na lagi kong paulit-ulit sinasabi, mas malaki na save ko pag sa grocery ako. And I'm also earning points from my credit card and the store itself. Yung iba naman nagsasabi na kumuha na daw kami ng supplier. Meron kaming mga suppliers noon kaso they charge very high kapag hindi ka updated sa market price. Tapos yung mga delivery charges pa nila. Tapos hindi consistent yung pinapadala sa'yo kaya madalas nag-iiba yung quality ng food namin. So depende talaga yan sa motibo mo. For me ang hirap na kasi ng trabaho ko. So hindi ko na para pigain pa at paghirapan pa yung piso na difference na masasave ko. For me lang yung time ko tsaka yung convenience ko is much more valuable kasi mas magiging productive pa ako. Buti pa tong ka, walang problema sa buhay. Ayun lang mga Marichef, bye-bye!